enlighten us. Paano nyo po ginastos, ibinayad, inirelease itong 125 million pesos? Ganito po ang nangyari, ma'am. Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera, ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. So while on the way na po ako papuntang office, I called up the security officer informing him na na-encash ko na po ang cheque. You informed the security officer? Yes po, ma'am. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Nolasco din ho ba yan? Hindi po, ma'am. Sino po yan? Si Colonel Lachica po. Colonel Lachica. Lachica. Can you please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel Lachica? Si Colonel Lachica po siya po ang ground commander ng aming BPSPGs na na-assign po sa Office of the Vice President. Okay. So you informed Colonel Lachica that you have encashed already the check. Yes, How ma'am. about the physical handing of the money? Kailan po nangyari yan? December 20 din po. Magkano po ang binigay nyo kay Colonel Lachica? Binigay ko po sa kanya lahat ang 125 million po. Oh, yan ganyan po. Ganyan po si Sara magtrabaho. Ngayon, eto po, etong Gina Acosta na to na pinakita ko sa inyo dati na mahimatay-himatay, kala mo na matay na, nung naiipit na kay Luistro, naghimatayan na, binigyan ng senyales ni Sara. Ang kinukwento niya po dito, yung 125 million na sikat, na binigay niya lang kay Sara, kay La Chica pala, na binigay niya kay La Chica. Ganun po si Sara Duterte. Basta makanakaw lang po, walang pakialam. At ito po ang sinasabi natin na winidraw niya po nila yon, cash lahat-lahat. Ngayon pag nagbigay po ng pondo sa iyo yung gobyerno, ano pong dahilan mo? Ba't i-withdraw mo ng cash lahat-lahat? Yung project mo ba isang buhos na bibigay yan? Samantalang po ang confidential fund po ay buying information. Ano po dinala ni Colonel Lachica? Yan ang hindi ko na alam, ma'am. Sandali lang po. Anong oras po ba kayo nakabalik sa OVP? Mga around 4 p.m. 4 p.m. Opo. How long did it take you to be able to organize the 125 million inside the 3 vaults? Actually, ma'am, hindi ko pa po nalagay sa aking vault. Oh, kita mo? Ayan inconsistencies na po. Una po, inaano niya na hinuhuli lang siya ni Luistro na sabi niya punong-puno po yung vault. Ngayon po, kung punong-puno yung vault, ibig sabihin na experience mo ng lagyan. Ngayon, first time pa lang to 125 million, paano mo malalaman na napuno mo yung vault kung hindi mo pala nilagay? Kasi pagtawag ko kay Colonel Lachica na na-encash na po ang cheque, Kanina po sabi niyo pinagsiksikan yung 125. hindi po, ma'am. You said that. Ang interpretation ko po noon, ma'am, kung na-encash ang cheque, saan ko ilagay. Pero on that withdrawal, ma'am, tinawagan ko agad si security officer. Okay, so you are saying Dalawa na ang senaryo. Nilagay daw niya tapos hindi niya nilagay. Yan po ang trabaho ng mga OBP under Sara. Ganyan po tayo binabalahura ni Sara Duterte regarding pera ng taong bayan. At itong bagay na to ay hindi po pinapaliwanag. Nagmistulang patay po si Gina Acosta para hindi na po madiin at mahalungkat pa ang pagnanakaw ng Sara Duterte. now that the money were never placed inside the 3 vaults. Yun po ba gusto niyo sabihin? Yes, ma'am. Yung withdrawal na po yun, ma'am. Okay, sabi niyo po 4 p.m. kayo nakabalik ng OVP. Kung hindi niyo po pinasok dito sa 3 vaults, saan niyo po nilagay? Doon po sa isang office po na nandoon yung vault. Pero hindi pa nailagay sa vault. Ang bag nandoon lang Kanino sa po office. bang office yung tinutukoy niyo? Is that your office? Extension office ko po, ma'am, na ako lang ang may susi. Extension office, kayo lang ang may susi. Okay, you just place them on the floor? Ganun ho ba yun? Pinasok ko, ma'am, sa floor kasi nagsagot man agad si Colonel Lachica na coming siya. Kasi Okay. dyan naman lang siya sa kanilang opisina. Saan po ba ang opisina ni Colonel Lachica?
Yung sa Camp Aguinaldo, yung kulay blue. And how close is this to the office of the Vice President, ma'am? Siguro mga 20 minutes o 30 minutes 20 makarating na minutes siya. drive. Ayan po at ang update ko po sa inyo, sila Chika po ay pansamantalang iniimbestigahan ngayon, Nino, ng kapulisan at AFP. Iniimbestigahan po ni Browner pala yan. Iniimbestigahan po ni Browner sapagkat ang 125 million po, bakit mo dala-dala la Chika? Hindi, yung pagka-umbrella mo sa DepEd at sa OBP ay isa lang naman ang option mo doon. Ang trabaho mo lang naman ay tumulong bilang, anong tawag dito? Yung sinasabi nilang confidential, parang siya yung leader ng confidential, siya yung nag-implement ng confidential funds. Ngayon po, si La Chica po, dala-dala niya yung perang 125 million, iniimbestigahan siya dahil nga pinasa sa kanya ni Gina Acosta. Pero ang totoo po niyan, wala kay La Chica ang pera. Ang totoo po niyan, wala po kay La Chica ang pera. Yan ang aabangan natin na kapag itong sila Chika ay kumanta na sir, wala sa akin ang pera, na kay Madam BP yan. Paganahin po natin ang logical mind ninyo. Bakit magre-request si Sara ng confidential fund, ipipilit niya pa kay BBM kung anong pakinabang niyan? Nag-request ka ng confidential fund, pinilit mo kay BBM para lang ibigay kay La Chica? Wow! Dinadaan po tayo ni Sara sa isa na namang telenovela serye. Pinapaniwala tayo sa isang script na bukong-buko. Hindi po nagre-request si Sara ng confidential fund. Umabot pa ng pagre-request kay BBM para ibigay mo lang kay La Chica. Sige nga, pag-isipan nyo. Di ba? Ba't ka magre-request kay BBM tapos ibibigay mo lang kay La Chica? Ganon? Sure? Ha? Ngayon, bakit umaarte? Ngayon, bakit may pagpapapatay daw sa kanya? Ngayon, bakit may putang ina? Kasi buko. Buko. Hindi siya makapaniwala na mauungkat ang mabahong ugali, mabahong sistema ng pagnanakaw niya na gaya ng sa Davao. Dahil sa Davao, ang tatay ang presidente. Dahil sa Davao, walang kukwestiyon na COA. Ilang beses po, mahigit 10. Pinakita ko sa inyo, habang tinotrobak natin to, hinihimay-himay natin para maunawaan nyo ang impeachment. Ilang beses pong red flag sa COA. And ang COA, kung i-google nyo, ang tanging mandato ng COA, tignan kung may disallowance, korupsyon, pagkakamali sa paggastos ng pera ng taong bayan. And ikaw po, kapag umabot ka na sa 10 red flag ng COA, ibig po sabihin yan, walang yakang gobyerno. Yan po si Sara Duterte. Walang niyang politiko ng taong bayan. Iniintindi lang po ang pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kung kayo po ay nakarating dito sa OVP at around 4 p.m. at pagkatapos niyo pong dumating, nilagay niyo sa extension office just on the floor, the entire 125 million, hindi niyo pinasok sa vault, anong oras naman po dumating si Colonel La Chica? Mga 4:30 po. 4:30. Yes po. At ano pong ginawa niyo dito sa pera?
pagdating ni Colonel Lachica? Nagpunta po kami sa office na yon, i-open ko yung office, tapos nirelease ko sa kanya ang 125 million at pinareceive ko siya sa kanyang, may listahan po kasi siyang binigay po sa akin, ma'am, considering na kami po ang gumagawa ng physical and financial plan. After Ikaw, isa pa, maniniwala ka ba? Inuulit ko, pag ganahin nyo yung iutak nyo. Maniniwala ka ba? Etong 125 million supposed to be 250 million na kinalahati ni BBM para pagbigyan lang si Sara, ibibigay mo lang kay La Chica? Ha? Pinaglaban mo kay BBM to, ipinilit mo kay BBM to, ibibigay mo lang kay La Chica? Seryoso ka? Your Honor, Mr. Chair, I'd like to focus your attention to these numbers, 125 million. How can this Sara Duterte, the impactita Vice President of the Philippines, insist that the money, 125 million, borrowed from our beloved President BBM, had been delivered to La Chica? All of that 125 million. What in the world is happening on this situation? So therefore we conclude, Your Honor, Mr. Chair, Mr. La Chica is the original Secretary of Department of Education. So therefore, Your Honor, La Chica is the original Vice President of the Philippines. Is serving. 2 weeks, nagbigay na po siya ng advance copy ng kanyang request for funding. Ang tawag ko noon, listahan ng kanyang object of expenditures po. Listahan ng Object of expenditures po. object of expenditures. Yes. Po, ma'am. Okay. So ito pong listahan ng object of expenditures ibinigay sa inyo ahead of your encashment. Yes, ma'am. And can you please enlighten us? Kwentuhan niyo po kami. Ano pong Ito na ang exciting part. Dito na mabubuo lahat ang kabauan ni Sara Duterte. Pakinggan nyo. sa dun sa object of expenditures, please? Object of expenditures, programs. Ano po, identify po yung mga programs or ano ang gawain niya. Tapos with Ano po yung corresponding mga amount. programs, Miss Acosta? Example po, yung program ng purchase of information, payment of rewards, na may kaakibat na po na You amount. must be referring to the accomplishment report, Miss Lachica. Miss Acosta. Yes po, yun po ang Huli binigay na. sa akin, ma'am. Pag Huli na sinab- po huli na kagad. Ilang segundo pa lang, huli na. Bakit mo sasabihin payment of rewards? Buying of information. Ibig sabihin po, tapos na ang proyekto. Huli. Ibig sabihin niya po, tapos na ang proyekto. Nakapagbayad na siya ng payment of rewards. Pinapalabas niya, inabunuhan na ni La Chica ang payment of rewards and buying of information. Kasi from the mouth of Gina Acosta, ang sabi niya po ay Ang sabi niya ay accomplishment report. Yes, ma'am. And from the word accomplishment, natapos, nagawa, na-implement. Aray ko po. Huling-huli po dito. At kung ikaw ay tatanga-tanga, pumapayag kang walang yain ang pera natin, lumipat ka na sa China. Hindi ka namin kailangan dito. Magsama-sama kayo nila Sara Duterte doon, mga walang ya kayo. Is serving. Sabi niyo po bang object of expenditure? Ang tinutukoy niyo po ba accomplishment report? Dili, ang ibig Yes or no, ma'am? Pag sinabi niyo po bang object of expenditure, are you referring to the accomplishment report?
Yes po. Oh, Yes. yes, ma'am. Yes, ma'am, ha? Are you talking about accomplishment report? Yes, ma'am. Doon na siya napahamak. Kaya kailangan niyang magpatay-patayan. Dito po siya napahamak. At kailangan niya ng magpatay-patayan. Yan po pinapakita ko sa inyo. Kasi po, ito po ay literal na pangbabalaura, pangwawalang niya sa atin. Accomplishment report. Kahit hindi ka graduate ng high school, alam mo yan. Accomplishment. Natapos, nagawa. Sino nag-abono? So, kung binigay nila chika, pagkabigay ng 125 million kaliwaan, hawak ko yung accomplishment report. Ito ang accomplishment report para maunawaan nyo kung gaano po tayo ginagago na itong mga to. Accomplishment report. Ito po yung pera. Teka, kuha tayong pera. Ito yung pera. 125 million. Binigay niya kay La Chica kapalit ng accomplishment report. Ibig sabihin, si La Chica po ang nag-abono ng pera. Tapos na kaagad ang proyekto. Kaya hindi po ako naniniwala dito na 11 days to. Oras lang po naubos ang 125 million. Bakit mo ko bibigyan ng accomplishment report? Kakakuha pa lang natin ng pera. Paano mo ma-accomplish lahat yung project? Kakakuha ko pa lang ng perang 125. Dapat ang binigay niya ay proposed plan. Dapat ibinigay mo estimated plan, proposed plan, o plano pa lang. Hindi accomplishment, Gina Acosta. Huli na eh. Huling-huli po si Gina Acosta rito. Ngayon, anything na sabihin ni Gina Acosta, may basbas po ni Sara. Yan po ang sabi ni Gina. Ganyan po tayo, winalang yan ng mga to. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas.